ating mensahe ngayon ay magmumula sa Juan chapter 15 verse 7 to 8. Juan chapter 7 verse Juan chapter 15 verse 7 to 8 ay ganito ang sinasabi. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko ay manatili sa inyo, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Verse 8, napaparangalan kasi ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana, at sa kayo'y mapapatunayan na mga alagad ko kayo. Bendisyonan ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Nothing is impossible with God. Ang lahat ng bagay, kung kasama natin ang Diyos, ay kayang ipagkaloob sa atin ng Panginoon ang anumang ating hinihingi. Sabi niya dito, kung mananatili ako sa inyo at mananatili sa inyo ang mga salita ko, sabi dito, hingin ninyo ang anumang maibigan ninyo at ipagkakaloob sa inyo. Ito ay napakasimple lamang, pero napakalalim nito. Ang ibig sabihin nito, maraming mga tao ang humihingi sa Diyos, pero hindi naman natutupad. Amen. Marami. At maaaring nasubukan natin ito. Pero sabi dito, kung kayo'y nananatili sa akin, kung ako'y nananatili sa inyo, yung Diyos na Panginoong Jesucristo ay nasa puso natin. Nagpailalim tayo sa kanyang kapangyarihan na tayo ay nagsuko ng buhay. Kasi sa March 19 ay magtuturo ako ng doktrina. Kaya kailangan nandoon kayong lahat. Dahil mayroon tayong tinatawag na doktrina. Huwag kayong mawawala kasi magtuturo ako ng doktrina. Dudoktrinahan kayo tungkol sa ano ba ang Biblia? Ano ang Biblia? Sino ang Diyos? Kaya minsan mas angat sa atin ang mga nasa social media. Thank you sa inyo po. Mas angat sa atin yung mga nag-umati sa social media kasi nakilala nila ang Panginoon. Pero itong ating pagtuturo ng doktrina, ito po ay live para maintindihan ng lahat ng nasa ibabaw ng mundo mga tao. Inanyayahan ko po kayo na kayo ay dumalo sa 19, although hindi kayo makadalos dito sa Dilapas sa Evangelical Christian Church, ay sa social media po kayo dumalo sa Facebook, sa TikTok, nandun po yan. Sa YouTube, nandun po yan. At anniversary po ng 5th anniversary ng ating vlog. Sabi dito, at maganda po ang aking tuturo, yung sino ang Diyos at ano ang Biblia. Minsan, dahil natin ang Biblia, hindi natin alam kung ano pa ang Biblia. Sasabihin lang natin, ang Biblia ay salita ng Diyos. Pero, paano mo mapapatunayan na ito yung salita ng Diyos? Kaya, doon kayong lahat, huwag kayong papalipan kasi ba maraming tao baka dito ko sa simbahan gaganapin dito sa labas. Maraming tao ang atin at maging ang mga members natin ay nandun silang lahat upang ipaliwanag at matutunan ang salita ng Diyos. Ito ay napakahalaga at yung ating paglagong spiritual ay yung ating kaligtasan ay nasa 5 kamay, nasa 5 daliri. Ang yung ating paglagong spiritual ay nasa 5 daliri. At yung 10 utos ay nasa 10 daliri. Kaya umatin kayo at magdala kayo ng notebook, ballpen. At kung kayo ay may mga Biblia, magdala kayo. At huwag mawawala ang Biblia. Nasaan yung Biblia ninyo at hindi nyo ginagamit. May Biblia dito, maraming Biblia. Pero yung mga Biblia ninyo, baka punasan nyo, baka inaalikabok na. Dito, nangako ang Diyos sa mga taong tapat sa Kanya. Pag tapat ka sa Diyos, ang Panginoon ay nangako. Sabi niya dito,
kung nananatili kay ako sa inyo, at ang mga salita ko ay nananatili sa inyo, sabi ng Diyos, hingin ninyo ang anumang inyong maibigan at ipagkakalob sa inyo. Paano ito? Kayo po ba'y personal na nagsuko ng buhay sa Diyos? Kasi yung foundation of faith, doon tayo sa 4 na P. Yung 4 na P, kaya nga linagyan ko na ng foundation of faith ang lahat ng mga tao. At upang ito ay maituro nila. Halimbawa, nangihina ka espiritual. Babalik ka doon sa 4 na P. Ano ba, ako ba talaga totoong nagsuko ng buhay sa Diyos? Amen, di ba? Kung kayo nagkakasala, ako ba'y nagsuko talaga ng Diyos? Ako ba'y tumalikod sa aking kasalanan? Totoo bang tinanggap, halimbawa, hindi nababago ang iyong buhay? Halimbawa, hindi nababago ang iyong buhay. Tatanungin mo yung 4 na P, totoo bang tinanggap ko si Kristo at pinapasok ko sa aking buhay? Ako ay hindi ginagabayan ng Diyos. Totoo ba na nakasulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay? May mga talata na nakalagay sa ating screening at makikita natin lahat yun. Kaya, yung 4 na P, yun ang basihan ng ating pananampalataya sa Diyos.